Kabanata 1036. Nasimangot si Keith Yates, gaano siya katapang. Kahit si Prince York o hindi, ang bagay ay tumaas na tulad ng isang lawak na kahit na si Oscar Armstrong ay kasangkot. Maraming mga maharlika mula sa Walls Inn, Mordo, Golden Sands, at iba pang mga lugar ay binibigyang pansin nitong bagay. Si Sheldon Xavier mismo ay hindi makikialam, mag-isa lang si Prinsipe York. Maliban kung ang isang tao ay maaaring magbigay ng katibayan na si Mandy Zimmer ay walang kasalanan, at hindi na niya kailangang lumabas. Tumawa ang buong pamilyang Yates sa mga sinabi ni Keith. Ngumiti si Leighton. Bata pa rin si Mandy. Pagkatapos nitong insidente, sa wakas ay maiintindihan na niya kung gaano kahalaga ito at magkaroon ng suporta. Kung wala ang pamilyang Yates sa likuran niya, siya ay wala. Nasimangot si Keith. Sa palagay ko, dapat lang nating hayaang manatili siya sa kumpanya ng ilang higit pang mga taon. Hindi ba mas mabuti kung kukunin natin ang buong Silver Nimbus Enterprise sa halip? Walang imak na sagot ni Lola Yates, si Mandy pa rin medyo may kakayahan. Ang natitira sa atin dito ay walang karanasan sa negosyo. Maaaring hindi tayo makagawa ng anumang kita. Ang pagpapalam kay Mandy na maging papet natin ay hindi napakasama. Sa katunayan, makakatulong siya sa ating pamilya na kumita ng higit pa. Tumanggo ang lahat sa kasunduan, pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Yates ay unang sinimulan ng pamahalaan. Pagdating sa mundo ng negosyo, wala silang kalamangan. Si Grant Bright ay sumabog sa isang ngiti. Madam Yates, Sir Yates. Hindi mo nakalimutan ang hiniling ko tungkol sa ating pakikipagtulungan sa oras na ito, tama? Malalim na tumingin si Lola Yates kay Grant. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin tulad ng ipinangako namin. Hanggat maaari nating makamit ang aming layunin, tayo ay tiyak na gawin ni Mandy ang diborsyo sa basura na iyon at hayaang ikaw ang aming magiging apo. Bibigyan ka rin namin ng 10% ng share sa Silver Nimbus Enterprise. Mula noon, magiging pamilya ka na namin. Malalim na sinabi ni Grant, kung gayon. Ito ay isang kasiyahan na makilala ka, uncle at lola. Ha, pamilya na tayo. Isang pamilya. Tumawa ang lahat. Tiyak na sumuko si Mandy ngayon na sila ay magkaroon ng isang hinaharap na manugang na lalaki sa tunay na industriya ng real estate sa loob ng maraming taon na gumawa ng kanyang paglipat. Nang matapos ang pagpupulong ng pamilya, si Tanya Yates ay ipinahayag ang kanyang pag-aalangan. Honey, hindi ba tayo masyadong malupit kay Mandy? Sa kabila ng lahat, siya ay pamangkin pa rin namin. Ngumisi si Leighton. Masyadong malupit. Pwede ba siya kung nasaan siya ngayon nang walang pamilyang Yates? Binigyan ni Lola Yates si Mandy ng isang pagkakataon, ngunit hindi niya kinuha ang pagkakataon. Nag-provoke pa siya kay Lola Yates na akala mo walang muwang na nangangahulugang at lumipat sa isang high-end na gusali ng tanggapan. Nararapat siyang magtapos ng ganito. Honey, kailangan nating sakupin ang pagkakataon sa oras na ito. Napakahalaga ng Silver Nimbus Enterprise. Tayo ay kailangang makakuha ng hindi bababa sa 10% ng mga share sa sandaling makuha namin ang kumpanya. Kung magtagumpay tayo, kaya nating tangkilikin ang kasaganaan at yaman ng sapat para sa pangalawang kalahati ng ating buhay. Maaari kang bumili ng lahat ng mga mamahaling gamit na nais mo para sa iyong kapritsyo, villa, marangyang kotse. Namilog ang mga mata ni Tanya nang marinig niya ang mga sinabi ni Leighton. Ang bihirang budi na ipinakita niya dati ay nakalimutan na at iniwan. Hihihi. Ang mag-asawa ay ngumiti ng tuso, ang mga Yates ay walang kahulugan sa moral. Sa pagkakasunod-sunod kumuha ng Silver Nimbus Enterprise, at handa sila upang itapon ang lahat ng mga pagkakatulad ng pagmamahal sa pamilya, ang sinumang humarang sa kanilang landas para sa kaluwalhatian, sila ay tiyak na madurog, kahit na ang ibang partido ay isang kamag-anak, gagawin nilang hindi makinig at papatay kahit kanilang kadugo. Ang pamilyang Yates ay nagtayo ng iba't ibang mga paghahanda. Sa kabilang banda, ang pamilya ni Mandy ay nahulog sa isang desperadong estado ng kawalan ng tiyaga at pagkabalisa dahil sa pag-aresto kay Mandy. Si Harvey, na nasa Sky Corporation, ay nakatanggap ng balita kaagad.
Hindi pa niya inaasahan na may mga ahas na target si Mandy at ang Silver Nimbus Enterprise sa ilalim ng kanyang ilong. CEO York. Ayon sa impormasyong mayroon ako natagpuan, na mayroong isang mataas na posibilidad na ang insidente sa oras na ito ay nauugnay sa Regency Enterprise. Si Yvonne ay nagpahayag ng isang nakasimangot, ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng ilang mga dokumento. Kahit na hindi siya dumating sa trabaho kamakailan dahil sa iba't ibang mga isyu sa pamilyang Xavier. Sa sandaling natuklasan niya ang isang bagay na nangyari kay Mandy, hindi niya pinansin ang kanyang mga gawain at dali-daling bumalik sa opisina. Maliban sa Regency Enterprise, hinala kong mayroong din ang mga opisyal ng gobyerno na kinokontrol ang lahat mula sa likuran ng mga eksena. Kung hindi man, ang media ay hindi ito ang magiging reaksyon ng mga tao ng mabilis. Ang pinakamahirap na bagay ngayon ay ang paghahanap ng katotohanan. Ang lahat ng aming mahalagang mga nangunguna ay malamang nasa isang pagtatapos. Si Yvonne ay patuloy na tumitingin sa mga dokumento, ngunit natapos lamang na panghinaan ng loob. Ilang sandali pa ang ginugol ni Harvey at mabilis na tumawag sa kay Tyson Woods upang magtalaga ng isang gawain. Ang ilang mga bagay ay hindi masubaybayan sa pamamagitan ng pamahalaan o ang pamayanan ng negosyo. Gayunpaman, ang mga kalye ay maaaring magbigay ng ilang pananaw. Noon lang, tumawag si Ray. CEO York. Nasa site kami ng konstruksyon ngayon, ngunit tila may isang tao na sinira ang closed-circuit system footage. Huminga ng malalim si Harvey. May hanggang sa isang bagay, at ayaw niya na tayo ay malaman. Tiyak na may nagawa siya kay Silver Nimbus Mountain Resort ang site ng construction. Ray, gumawa ng anumang paraan upang kunin ang data ng video mula sa nasirang aparato. Susubukan ko, ngunit wala akong masiguro. Si Ray ay sumagot mula sa kabilang panig ng telepono. Gawin ito ng mabilis hanggat maaari. Nag-utos si Harvey. Kung walang gumagana, hayaan si Ethan na makahanap ng ilang mga profesional mula sa militar upang makatulong na kunin ang data. Ako ay darating ngayon. Di nagtagal, dumating si Harvey sa site ng konstruksyon. Dumating din ang profesional na ipinadala ni Ethan. Gayunpaman, ang aparato ay napinsala ng husto kagabi. Sa kabila ng pagkakaroon ng iba't ibang trabaho sa teknikal na paraan, hindi nila maibalik ang nilalaman sa loob nito. Matagal nang naisip ni Harvey. Pumunta tayo sa Buckwood Station ng pulisya. Dapat silang magkaroon ng buong kalsada sa pagsubaybay sa pagkuha ng footage mula sa may katuturang mga seksyon ng kalsada ay dapat makatulong sa pag-alam ng katotohanan. Mabilis na tumungo sa pulisya sina Harvey at Ray sa istasyon, umaasa na suriin ang CCTV. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang inaasahan na ang silid ng pagsubaybay ay binabantayan ng maraming mga inspector na may baril at live na bala. Walang sino mang pinayagan na pumasok, humakbang si Ray at sinabi, "Ako si Ray Hart ng Sky Corporation. Kailangan nating suriin kagabi ang footage mula sa istasyong ito." "Hindi. Wala kaming pakialam kung saan ka nagmula. Walang makakayang ipasok ang lugar na ito maliban sa espesyal na koponan ng operasyon sa lalawigan tulad sa nangyari." Ang ibang partido ay isang hakbang sa unahan at inaasahan na darating si Harvey at mga kasamahan niya upang suriin ang footage mula sa istasyon ng pulisya sa lugar na iyon. Kaya, hiniling nila na walang makakapasok sa silid ng pagsubaybay. Nasimangot si Harvey. Nagpasya siyang sumuko para sa oras na pagiging, at bumalik sa site ng konstruksyon upang suriin ang gusali kung saan nangyari ang aksidente. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang lugar na ito ay nasa ilalim ng lockdown din. Walang makakapasok maliban ang espesyal na koponan ng operasyon sa lalawigan. Ang buong sitwasyon ay nagparamdam sa kanya na kainahinala, hindi niya pinansin ang kanyang gut instinct at agad na nakipag-ugnay sa first in command sa Buckwood, si Yoel Graham. "Yoel, kailangan kong suriin ang footage mula sa Buckwood Police Station, lalo na sa mga lugar sa labas ng Silver Nimbus Mountain Resort. Gayun din, kailangan kong pumasok sa lugar ng aksidente." Si Yoel Graham sa kabilang panig ng telepono ay naguluhan. "Chief Instructor, hindi ito ang gusto ko upang makatulong. Ito lang ang oras na ito,
ang espesyal na koponan ng operasyon ay ipinadala ng Southlight na pamahalaan. Ang aking mga salita ay walang kapangyarihan. Pagkatapos subukang makipag-ugnay kay Elder Xavier, iyon ay maaaring hindi kapaki-pakinabang. Narinig ko yun mula noong si Senior Oscar Armstrong ay kasangkot. Ilang malaking shot sa Walsing ay nagalit at hiniling ang mga resulta sa loob ng 3 araw. Sino mang maglakas loob na makagambala sa mga pagsisiyasat ay sasailalim sa parusa. Okay, nakuha ko ito. Umiling si Harvey at tumawa. Maaari niyang hulaan kung sino ang namamagitan sa bagay na ito gamit ang Southlight government. Habang ang salarin ay maaaring ang pamilyang Xavier, ngayon hindi sila maglakas loob na pukawin ang anumang problema dahil sa kanilang koneksyon kay Yvonne. Ang pangalawang utos ng Southlight, si Kyle Quinlan, ay miyembro ng pamilyang Quinlan ng Georgia. Kabilang sa nangungunang 10 pamilya, ang Quinlans mula sa Georgia na mas mataas kaysa sa Xaviers mula sa Walsing. Paano posible para sa kanila na maging interesado sa isang negosyo ang pamilya tulad ng Silver Nimbus Enterprise? Kaya, makumpirma ni Harvey kung sino ang totoong mastermind sa likod ng buong insidente na ito. Ito ay malamang na ang gawain ng mga Yates. Narinig ni Harvey kung paano pinamamahalaan ni Keith Yates na umakyat sa isang mas mataas na posisyon lahat dahil mayroon siya at maging alagad ng isang malaking shot. Noon lang si Keith ay magagawang masecure ang kanyang posisyon bilang pangatlo sa utos ng Southlight. Gayunpaman, hindi naisip ni Harvey na ilalagay ng mga Yates ang kanilang mga kamay kay Mandy. Bukod dito, mayroon ding bagay sa kanila na nais mumuhunan sa Silver Nimbus Enterprise sa pamamagitan ng lakas. Mabilis na naintindihan ni Harvey na nais ng mga Yates upang magamit ang pagkakataong ito upang palayasin si Mandy sa labas ng Silver Nimbus Enterprise. Kung mangyari iyon, sila ay maaaring sakupin ang Silver Nimbus Enterprise ng ganap. Kailangan niyang aminin na ang kanilang paglipat ay matalino at nakakapang-insulto. Gayunpaman, ang kanilang mga aksyon ay napakalayo din at nakakahamak. Sa madaling salita, nais ng mga Yates na magamit ang kanilang kapangyarihan sa loob ng pamahalaan upang direktang sakupin ang mga ari-arian ni Mandy. Una kong nais na sumama sa kanila tulad na parang ako ay ordinaryong katutubo. Dahil ang iyong mga tao ginawa ang iyong paglipat, pagkatapos ay magsaya tayo. Ngumisi si Harvey. Pagkatapos ay tumungo siya sa sword camp. Si Ethan. Wala akong pakialam kung sino ang namamahala sa kaso ng Silver Nimbus Enterprise ngayon. Sabihin sa kanya na makita ako sa loob ng 10 minuto. Matapang na sinabi ni Ethan, Chief Instructor, ang tao na nangunguna sa koponan ay si Alex Swift. Siya ang pangalawang utos ng Southlight General Police Station. Siya ay may kakayahang tao na sumusunod sa kanyang mga prinsipyo. Hiniling ko sa kanya na lumapit, ngunit maaaring hindi siya handa. Malamig na nasnak si Harvey, ilabas mo lang ang aking pamagat. Napabuntong hininga si Ethan, sigurado, maaaring hindi ibigay sa kanya ni Alex Swift, ang numero 1 ng Diyos ng digmaan, anumang oras ng araw. Gayunpaman, sino ang maglakas loob na gawin ang pareho sa punong tagapagturo ng sword camp? Sa katunayan, pagkatapos na mailabas ni Ethan ang utos, isang Audi A6 ang dumating sa gate ng sword camp sa loob ng 10 minuto. Lumabas si Alex Swift sa sasakyan. Siya ang kasalukuyang pinuno ng pangkat ng espesyal na operasyon. Sa ilalim ng gabay ni Ethan, pumasok si Alex sa silid ni Harvey. Gayunpaman, maaari lamang niyang makita ang likod ng isang hindi nakikilalang figure. Alam niyang hindi siya kwalipikado upang makita ang mukha ng lalaking iyon. Nakatitig sa likuran ng taong ito, naramdaman ni Alex na nakita niya ito na medyo pamilyar. Gayunpaman, hindi niya magawang matindaan kung saan niya ito nakita. Kahit na, alam na niya ang katayuan ng lalaki na siya ay matagal nang nakaharap bago siya dumating. Magalang siyang bumati. Nice to meet you, Chief Tagapagturo. Ako si Alex Swift ng Southlight General Station ng pulisya. Alam mo ba kung bakit kita pinapunta dito? Si Harvey ay nagtanong ng walang malasakit. Ilang sandali pa ay naatake si Alex. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi,
alam kong napakalapit mo na kasama si Senior Oscar Armstrong. Kung tinutukoy mo ang Silver Nimbus Enterprise na insidente, pagkatapos ay masasabi ko lamang na dapat kong hawakan ang kaso ng walang pasubali. Maraming mga makapangyarihang karakter na kasangkot sa bagay na ito. Kung hahayaan kitang dumaan sa likuran ng pintuan, natatakot ako na ako ay akusahan ng aking sariling kamatayan. Patawarin mo ako, Chief Instructor. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Walang inaasahan na si Alex Swift ay magiging matigas ang isip, hanggang sa hindi siya nagnanais na magpatawa sa alamat ng militar at chief instructor ng Sword Camp. Kung nais ng punong tagapagturo ng Sword Camp, siya ay madaling maging pinuno ng nangungunang siyam na tropa kahit kailan. Maaari pa niyang kunin ang posisyon ng elder ng hukbo sa hinaharap. Siya ay isang taong walang limitasyong potensyal at hindi kapani-paniwalang impluwensya. Sa hindi inaasahan, humarap si Alex sa gayong tao. Gayunpaman, hindi nagalit si Harvey. Kumapit ang kanyang mga kamay sa likuran niya, nagpatuloy siya ng malamig. Ibig mo bang sabihin upang sabihin sa akin na hinahawakan mo ang buong sitwasyong ito ng walang anumang bias, Sir Swift? Taimtim na sumagot si Alex, naturally. Ang pangyayaring ito ay nagsasangkot ng napakaraming bagay, pati na rin sa reputasyon ng mahusay na pambansang numero ng bansa H. Hindi ko kayang magpakita ng pabor sa magkabilang panig, baka sunugin ako ng aking mga superior. Sinabi ni Harvey, kung gayon, paano pupunta ang investigasyon ngayon? Ang bagay ay sumasailalim sa pagsisiyasat, sa paghusga mula sa kasalukuyang katibayan na magagamit. Ang insidente ay naganap dahil gumamit ng dagat na buhangin ang Silver Nimbus Enterprise, na hindi pinapayagan sa konstruksyon ng industriya, sa isang pagtatangka upang makatipid ng mga gastos. Ang nilalaman ng asin sa buhangin ng dagat ay napakataas at ito ay lalo na madaling kalaw-angin. Dagdag pa, ang buhangin na ginamit ng Silver Nimbus Enterprise ay lubos na nakakadumi at hindi magandang kalidad. Ito ang dahilan kung bakit nangyari ang isang malubhang aksidente. Sa madaling salita, ang lahat ay dahil sa Silver Nimbus Enterprise. Sa makatuwid, ang lahat ng ito ay kay Mandy Zimmer na responsibilidad. Sa makatuwid, ang mga ari-arian ng kumpanya ay dapat na ma-freeze. Dapat din na maaresto si Mandy Zimmer at maglingkod sa kulungan sa oras ng hindi bababa ng 10 taon. Taimtim na sumagot si Alex, may mga pagdududa pa rin siya tungkol sa buong bagay. Ngunit batay sa kasalukuyang magagamit na ebidensya, ito ay hindi mahirap na hatulan si Mandy Zimmer. Huminga ng malalim si Harvey at sinabi, kaya, ito na kung ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan ng paghawak ng mga bagay ng walang pasubali. Ang pangyayaring ito ay hindi pa sinisiyasat ng lubusan, at ang kadena ng katibayan ay hindi malinaw. At gayon paman, nakarating ka na sa isang conclusion. Paano naging patas ba yan? Orihinal na, hindi ako dapat mamag-aitan sa mga gawain ng pulisya. Ngayon, parang wala akong pagpipilian. Malamig ang boses ni Harvey. Sa susunod na sandali, siya ay dahan-daang lumingon at ipinahayag ang kanyang mukha. Gasp! Nang makita niya ang mukha ni Harvey, napuno si Alex ng pagkabigla. Siya ay nasa kawalan ng paniniwala, ang kakilakilabot na nakasulat sa buong mukha niya. Sa wakas alam na niya kung bakit naramdaman niya na ang punong tagapagturo ang likod ay tila pamilyar. Nakilala niya ang taong ito ng isang beses sa kay Madam Yates kapistahan ng kaarawan. Ang walang silbi na apo-in-law ng pamilyang Yates, si Harvey York. Gayun din ang asawa ni Mandy Zimmer, ang CEO ng Silver Nimbus Enterprise. Ang asawa ni Mandy ay talagang ang maalamat na chief tagapagturo ng Sword Camp. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumulo ang pawis ni Alex. Sa wakas naintindihan na niya ang dahilan ng chief instructor. Nais ng tagapagturo na mamag-aitan. Naintindihan din niya kung bakit si Oscar Armstrong ay handang tumulong na maisulong ang Silver Nimbus Mountain Resort. Lahat ng ito ay dahil sa chief instructor. Ang punong tagapagturo ay walang kapari sa parehong kapangyarihan at yaman.
Paano ang isang mahusay na tao tulad niya ay gumawa ng nakamamanghang pagkakamali ng paggamit ng buhangin sa dagat para sa konstruksyon upang makakuha lamang ng isang hindi gaanong mahalagang kita? May nag-frame kay Mandy Zimmer at sa Silver Nimbus Enterprise. Kahit sino ito, malamang na wala siyang alam sa totoong pagkakakilanlan ng kanyang asawa. Medyo nakaramdam si Alex ng takot. Sa kabutihang palad, kapag siya naimbestigahan si Mandy dati, medyo magalang siya at hindi nang gulo sa paligid. Kung hindi man, marahil ay hindi siya makakalabas ng sword camp ng buhay. Siyempre, dapat hawakan niya ang bagay ng walang pasubali. Ngunit ang katotohanan ay dapat na malinaw. Hayaan si Ray na pamunuan ng koponan at tumulong sa investigasyon. Magiging maayos ba iyon? Iminungkahi ni Harvey ng casual. Walang problema, malugod na nagbigay ng buong kooperasyon. Agad na yumuko si Alex, di nagtagal, ipinadala ng Buckwood Police Station ang iba't ibang footage ng pagsubaybay kay Harvey. Tinawag ni Ray Hart ang mga teknisyan at nagsimula silang suriin ang iba't ibang mga aparato. Si Harvey ay kumuha din ng kanyang mga tauhan mula sa eksena ng aksidente. Nang suriin ni Harvey ang mga materyales, ngumiti siya at sinabi, "Leader Swift, ang buhangin na ito ay talagang buhangin sa dagat. Ipinagbabawal na gamitin ito para sa konstruksyon tulad nila na napaka-corrosive. Gayunpaman, ang mga palatandaan ng gayong kaagnasan ay lilito lamang hanggang 10 o 20 taon mamaya. Maraming konkreto na halo-halong may buhangin. Paano maaaring bumagsak kaagad ang mga gusali? Sa paghusga mula sa mga halimbawang ito, dapat magkaroon ng isang tao na sadyang naghalo-halo ng iba pa sa materyales." Ano? Si Alex at ang iba pa ay napasinghap. May isang tao na sinusubukan na e-frame si Mandy. Malakas na acid. Walang imek na sagot ni Harvey. Isang napakasimpleng pamamaraan. Magdagdag ng malakas na acid sa gusali na hindi pa ganap na solidified. Ang gusali ay pagkatapos ay babagsak ng mabilis. Kung nahulaan ko ng tama, ang salarin ay dapat na isang manggagawa sa site ng konstruksyon. Hayaang suriin ng kumpanya ng konstruksyon kung mayroon sinumang manggagawa na nagbitiw sa araw pagkatapos ng aksidente. Ang katotohanan ay dapat na malinaw na malinaw. Bilasan mo. Mabilis na nag-order si Alex. Pumunta at dalhin ang lalaking iyon dito. Mapatla ang mukha niya. Isang tao ang talagang inilaan na gamitin siya upang e-frame ang asawa ng chief instructor. Hindi ba ito sisirain siya? Samantala, ang panig ni Ray ay nakuha ang isang pagsubaybay na video. Sa loob nito, maraming mga truck ang makikita na nagdadala ng maraming buhangin habang umalis sila at pumasok sa Silver Nimbus Mountain Resort site. Sa bawat oras, ang mga truck ay puno, agad na naintindihan ng lahat. Sa gabi, may pumapalit sa buhangin ng ilog na ginamit para sa Silver Nimbus Mountain Resort na konstruksyon na may mas mababang buhangin sa dagat. Ang paggawa nito ay mangangailangan ng kooperasyon ng lahat ng mga manggagawa sa loob ng site ng konstruksyon. Kaisa sa malakas na acid na natagpuan dati, ang katotohanan ay sa wakas ay nalatag. Mayroong isang mataas na posibilidad na may isang tiyak na tunay na kumpanya ng real estate ang may pananagutan para dito. Sila lang ang pamilyar sa mga channel na ito sa loob ng industriya ng konstruksyon. Gayunpaman, dapat mayroong isang mas malaking puwersa na sumusuporta sa kumpanya. Tiyak na may isang tao mula sa Southlight na pamahalaan. Suriin ito para sa akin. Dapat nating malaman, kahit na sino ito. Kailangan ko ng tunay na katibayan. Huwag mag-alala at gawin mo lang ang lahat ng iyong makakaya. Gagawin kong suportahan ka. Sa wakas, nagbigay si Harvey ng pangkalahatang ideya para sa gawain ng direksyon ng pagsisiyasat. Oo, Chief Instructor, papatunayan ko na ang asawa mo ay walang kasalanan. Yumuko si Alex, siya ay lubos na kumbinsido ng batang punong tagapagturo. Hindi nakakagulat na si Harvey ay naging punong tagapagturo ng sword camp sa murang edad. Dagdag pa, ang mga superior ng Country Age ay naalala pa rin siya pagkatapos niyang magretiro at binisita siya ng 3 beses. Ang taong ito ay gumawa ng mga bagay sa isang simple, direkta, at mahusay na paraan. Pinakamahalaga,
nagawa niyang matukoy ang core ng problema at alisin ang mga kaguluhan mula sa iba pang mga panlabas na kadahilanan. Wala sa mga ito ang maaaring gawin ng mga ordinaryong tao. Bumantong hininga si Alex sa kanyang puso. Kung ang taong ito ay handang kumuha ng utos ng pulisya, pagkatapos ay magkakaroon na tiyak na walang mga hindi malulutas na kaso sa bansa H. Nang maglaon, nagpunta si Alex at ang kanyang mga tauhan upang siyasatin ang mga natuklasan. Nakauwi din si Harvey, ngunit sa sandaling siya ay pumasok sa bahay, nakita niya na ang pamilyang Yates ay walang kahihiyan sa loob. Simon, Lillian, narinig kong naaresto ng Southlight General Police Station si Mandy. Ano ang mali? Si Lola Yates ay nagbigay ng isang mahabagin na ekspresyon.